Magandang araw po sa lahat ng nanonood na Police at your service at magandang araw din sa aking partner, PO1 Don MacGyver Cochico. Magandang araw din po Ma'am, Police Superintendent Christine Reyes Bagundol at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Pasukan na naman Don at mukhang excited na ang ating mga estudyante na magbalik eskwela. Oo nga po Ma'am, at yung mga kasama nating pulis nakibahagi rin sa Brigada Eskwela ditong nakaraang Lunes. Ngayong episode ay matutunghayan natin ang turnover at blessing ng 40 units na Mahindra Scorpio na ipapamahagi sa mga directorial staff offices at national support units ng PNP. Kasabay din yan Ma'am ang pagpaparangal sa Team PNP sa katatapos sa Game of Generals Shooting Competition. Ibabahagi rin natin ang kabayanihang ipinamalas ng PNP Aviation Security Group Patrol Crew sa pagtulong sa isang matandang babae. Tama Ma'am, maya-maya po yan sa ating Bayaning Police segment. Bukod dyan, matutunghayan din natin ang pagsasagawa ng Brigada Eskwela, partikular sa Mandaluyong ng ating mga kasamahan sa pambansang pulisya. At bilang panghuli, tutukan ang mga pinakasariwang balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito. Ito po ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service. Sa pagtupad sa sinumpaang tungkulin ng ang ayuda na ibinabahagi ng national government sa pambansang pulisya. Nitong nakaraang Lunes ay isinagawa ang blessing sa 40 units na Mahindra Scorpio na ipapamahagi sa iba't ibang units ng national headquarters, kasabay rin nito ang pagpaparangal sa Team PNP nang masungkit ang gintong medalya sa katatapos lamang na Game of the Generals. Ang kabuuan ng istorya, tunghayan natin. Ang sasakyan o patrol car ang isa sa maituturing na napakahalagang bagay na kailangan ng mga pulis. Sa pamamagitan nito, mabilis silang makakaresponde sa anumang banta sa seguridad ng kanilang nasasakupan. Kaya naman, malaking katugunan at tulong sa ilang opisina ng PNP ang pagbabahagi ng mga bagong sasakyan. Ito ang naging highlight sa isinagawang traditional flag raising ceremony ng NHQ-PNP sa Campo Crame noong nakaraang Lunes. May bilang itong 398 sourced out mula sa Capability Enhancement Program current year 2014. At bilang parte ng unang pamamahagi, 40 units ang nakahanda na para sa paggamit ng directorial staff offices maging sa national support units. Samantalang ang natitira pang 358 units ay ipapamahagi sa lahat ng police regional offices and regional offices ng NSUs. Ang mga nasabing transportation equipment ay gagamitin sa pagge-general dispatch o bilang service vehicle para sa administrative functions, surveillance, training vehicle at command activities ng ating mga pulis. Pinangunahan ni Chief PNP Police Director General Ricardo C. Marquez ang naturang seremonya kasama sa Secretary of DILG Mel Sinen Sarmiento bilang panauhing pandangal. Enforcement at batas, kailangan natin magagaling na kapulisan kasama ng mga kagamitan na ito. Walang dahilan na hindi natin makaya ang ating obligasyon at bigyan natin ng suporta ang bagong administrasyon na parating para tuloy natin magawa ang ating pagservisyo sa ating mga post sa Filipino people. Salamat po, mga kasama.
Isa rin sa naging highlight ng ceremony ng umagang iyon ang pagbibigay ng parangal at pagbati sa Team PNP for dominating the 21st Game of the Generals Shooting Competition nitong nakaraang Sabado, Mayo 28, taong kasalukuyan na idinaos sa DND Firing Range, Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City na pinangasiwaan ng Department of National Defense. Ang Team PNP ang itinanghal na overall champion at champion sa 4 out of 5 stages. First runner-up sa team versus team shoot-off at first runner-up sa stage 1. Ang Team PNP ay binubuo ni na Police Director General Ricardo C. Marquez, Police Deputy Director General Francisco A. Uyami Jr., Police Chief Superintendent Jose Gentilias, Police Chief Superintendent Edwin Nemenzo, Police Chief Superintendent Benjamin Lusan, Police Chief Superintendent Fernando Mendez Jr., Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa, Police Superintendent Grace Tamayo, Police Chief Inspector Andrea Gasic de la Serna at ang Team Manager, Coach, Trainer nito na si Police Chief Superintendent Keith Arnold L. Signan. Yun ay nagpapatunay na yung mga pulis natin ay magagaling bumaril. At hindi tayo natatalo sa kahit anong ahensya ng gobyerno pagdating sa larangan ng putukan. So, yun lang. At masaya tayo. At hindi lang naman ito tsamba. Dahil pangalawang basis na ito na sunod-sunod na Games of General na tayo ay nag-overall champion sa aggregate. So, masaya tayo. At least nagbunga yung ating paghihirap. Pinagpraktisan talaga namin. Nagpractice talaga, nag-train talaga kami. Binigyan din ni Police Chief Superintendent De La Rosa na ang pagiging bihasa sa pamamaril ay malaking tulong upang malabanan ng mga pulis ang krimen. Pagkatapos ng pabibigay parangal, ipinagkaloob naman ang memento para kay SILG Mel Senen Sarmiento. Hanggang sa ang lahat ay sabay-sabay na umawit ng PNP Lingkod ng Bayan. Ang mga naging hosts ng naturang palatuntunan ay sina Police Chief Inspector Brian R. Gregorio, Police Officer 3 Maria Sheila D. Pascua at Retired Police Superintendent Juan F. Sindak Jr. Nalulugod ang Police at Your Service para sa PNP dahil sa mga bagong sasakyang natanggap nito upang magamit sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Binabati rin namin ang lahat ng awardees, lalo na ang Team PNP bilang overall champion ng 21st Game of the Generals Shooting Competition. Ipagpatuloy nawa ninyo ang husay, galing at katapatan sa paglilingkod para sa kaligtasan ng ating mga kababayan at katahimikan ng ating bansa. Tunay na di matatawaran ang kabutiang ipinamalas ng ating mga kasamang pulis ng Aviation Security Group sa pagtulong sa isang matandang babae na hindi nagpabiktima sa isang abusadong taxi driver. Ngunit nalagay naman sa alanganin sa kalsada, bit-bit ang kanyang 3 malalaking bagahe. Ang ginawang pagtulong ng ASG Patrol Crew kasama ang ating kaibigan dito sa Police at Your Service na si PO2 Mariano Flormata Jr. Panoorin niyo po. Isa sa pinakamagandang kwento na ating napapanood o naririnig ang kwento ng pagpapakabayani. Gayon din ang mga kwento ng pagtulong at pagbibigay malasakit sa ating kapwa na walang hinihintay na kapalit. Katulad na lamang ng kabayanihang ipinamalas ng 4 na Police ASG o Aviation Security Group sa isang ginang na nangailangan ng tulong dahil sa dala-dala nitong 3 malalaki at mabibigat na bagahe sa daanan malapit sa airport. Isa sa mga bagahe ay naglalaman ng 100 pirasong suman na pampasalubong ng ale sa kanyang pamilya. Virginia M. Daguhoy ang pangalan ng naturang ginang, 57 anyos at naninirahan sa May Merville sa Parañaque. Ang 4 na pulis na sumaklolo sa kanya ay sina Senior Police Officer 4 Jamie E. Mimay, Senior Police Officer 4 Joseph T. Cabadu, Police Officer 2 Mariano P. Flormata Jr. at si Police Officer 1 Paulino Alos Jr. Nadaanan ng 4 na ASG Patrol Crew ang nasabing ginang habang naglalakad sa init ng gilid ng kalsada. Dusa ang kawawang ale.
Naglobat pa ang cellphone nito kaya't hindi makapag-text sa anak na dapat susundo rito. Kaya't nagdesisyon na lang itong maglakad matapos pumara ng taxi at presyohan ng halagang 500 piso. Sa tansya ng misis ay mga 150 pesos lamang ang dapat ibabayad sa taxi kaya nagdesisyon itong maglakad na lamang. Hanggang sa naramdaman na niyang siya ay napapalayo na sa airport, bit-bit ang may 20 kilong bagahe. Tiyempong Mother's Day noon, Mayo 9. Matapos mamigay ang 4 na police ASG ng mga bulaklak at cards sa mga pasahero sa airport bilang bahagi ng kanilang best practices, ay natiyempohan naman nila ang ginang na si Virginia na naglalakad. Matapos ang mabilisang pagtatanong sa ginang, ay agad nila itong tinulungan sa mga bitbiting bagahe at inihatid sa kanyang tirahan. Laking pasasalamat ng Ale. Samantala, aming pinuntahan sa kanilang lugar si Ginang Virginia at nadatnan namin siya sa may barangay hall kasama ang kanilang barangay chairman na si Mr. Jaime B. Bontilao. Galing po ako noon sa Butuan City. Tapos nung paglapag ko mga 11:30 ng tanghali, nag-CR pa ako. Mga 12, naghintay ako nang magsundo sa akin. Naglalakad ako pa exit. Wala naman akong makikita ang jeep. Sabi ko, saan pa dito ang exit na papuntang sakayan? Turo naman ang turo yung mga tao. Ako naman tuloy-tuloy na akong naglalakad hanggang sa kalagitnaan ng wala nang puro talaga na init na. Ako po yung nagpapasalamat sa mga pulis nga nakakita sa akin na naglalakad na ako po hindi nila inisnab. Ako po pinasakay doon sa sasakyan nila. Hinatid nila ako sa bahay. Salamat po ako kasi sobrang init talaga yan. Hindi nila ako inisnab na pinasakay nila ako. Sana naman sa nakapanood dito, sana tularan din nila ang mga pulis na pamarisan nila yung mga ginawa ng mga ABSI group na pulis. Malaki ang pasasalamat ni Barangay Chairman Bontilao nang mabalitaan niya ang kabayanihang ipinamalas ng 4 na ASG patrol crew sa kanyang constituent. Sana po ipagpapatuloy nila ang kabutihan na ginagawa po nila sa aking mga constituent. Dahil ako ay natutuwa kay General Francisco Balagtas dahil talagang binibigyan po niya ng guide ang kanyang kapulisan na tumulong sa mga ganitong pagkakataon sa mga constituent ko na mga nahihirapan. Kaya sana po magpatuloy po ang kanilang kabutihang loob na ginagawa sa aking mga constituent. At sa mga nakikinig naman po, sana po kahit hindi po tayo pulis, sana po tumulong din po tayo pag may mga taong nangailangan din po ng tulong. Dahil sa simpleng pagtulong na iyon ay mas nagkaroon ng magandang ugnayan ang Aviation Security Group sa isa sa kanilang mga nasasakupan. Katunayan, inimbitahan pa na maging guest speaker si Barangay Chairman Bontilao sa flag raising ceremony ng ASG Traditional Flag Raising Ceremony. Nagkaroon din ng MOA signing sa pagitan ng ASG at ng barangay kung saan napagkasunduan nila na maaaring gamitin ng mga taga-ASG ang court ng kanilang barangay at ipapahiram naman ng Aviation Security Group ang kanilang ambulansya kailanmat kailanganin ng naturang barangay. Sa aming pagpunta sa lugar ni Ginang Daguhoy, nakita namin na naging mas palagay ang loob ng mga mamamayan doon sa ating mga pulis. Mahirap ang buhay roon, subalit nakita naman namin sila kung paano sumaya sa aming pagbisita kasama ang 4 na ASG patrol crew. Ang ilan sa kanilang tagalugar ay nagpa-picture pa lalo na kay Police Officer 2 Mariano Flormata Jr., kilalang Mr. International 2014 winner na mula sa Aviation Security Group. Hinatid pa kami ng mga bata roon sa kanto, patunay na nakuha ng 4 na pulis ang loob ng mga mamamayan doon, higit ng mga kabataan. Masaya sila sa 4 na kaibigang mga matutulunging kuyang pulis. Napakalaking bagay po na tumulong kami sa mga nangangailangan dahil sa aming mga kapulisan bilang isang miyembro ng kapulisan ay kasama po sa aming tungkulin at sinumpaan na tumulong sa mga nangangailangan. Especially sinabi rin sa amin ng aming mahal na direktor na tumulong nasa labas man ng airport o sa loob ng airport ay kailangan namin tulungan. Napaka-importante na
tumulong tayo sa mga taong nangangailangan. Unang-una, ito yung ating sinumpuang tungkulin na to save life and property. So, dito sa maliit na bagay na ito, na kapag ginawa natin ito, na kumbaga sinasabuhay lang natin ang ating mga sinumpaang tungkulin. Kung gagawin natin itong sa palagian, palagay ko may babalik natin yung tiwala at suporta ng mga mamamayan sa ating kapulisan. Siyempre kailangan nating tumulong sa kapwa natin para magkaroon tayo ng matiwasay at maayos na komunidad. Lalo-lalo na sa mga matatanda. Kaya yung mga bata na dapat, yung mga parents ninyo na alam yung mahihina na yung pangangatawan nila, dapat tulungan nila at gabayan nila. Lalo-lalo na sa airport dito. Kaya nagkusa akong tulungan yung matanda kasi wala siyang kasamang nagsundo or wala man lang nagsundo sa kanya. Kaya sa mga bata, dapat tulungan nila yung mga magulang nila. Dahil yung magulang nila, yan yung nagabay sa kanila ng pagkabata. Sabi ko lang po sir, laging pasalamat namin mga kapulisan dahil naganap po namin ang aming tungkulin na pagtulong at pagservisyo sa mga tao, sa mga taong bayan. Isang kaugalian nating maganda yung pagkamatulungin na parang kumbaga inform nata sa atin mga Pilipino matulungin. Kahit hindi ka pulis, kahit ordinaryo kang tao, makita mo yung isang bata pa lang, tinuturo na tayo na pag makita mo yung matanda o naglalakad na may bitbit, tutulungan mo. Kinamulatan po natin sir ng pagkamatulungin. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay paulit-ulit na ipinapaalala ni Police Chief Superintendent Pablo Francisco Balagtas, ang direktor ng PNP Aviation Security Group, sa kanyang mga personnel higit pag nagpapatrolya ang mga ito. Unang-una, nagpapasalamat kami sa pagbibigay niyo ng pagkakataon sa amin na maparating sa ating mga kababayan at sa lahat ng ating kapulisan na ang ating dito mga katauhan dito sa mga tauhan natin dito sa Aviation Security Group ay talagang gumaganap bilang tagapagtanggol at taga-alalay ng ating mga pasahero sa lahat ng ating paliparan. Yung 4 na pulis natin na nakatulong dito ay nagpapasalamat ako at binibigyan natin ng recognition dahil sa kanilang magandang gawain at unang-una, yan po ang aking unang standing order dito ng pag-upo natin na gawin natin ang kanilang dapat gampanan sa lahat ng mga pasahero at mga taong nangangailangan ng kanilang tulong. Tunay na ang paggawa natin ng mabuti sa kapwa ay nagdudulot ng positibong epekto sa ibang tao, lalo na sa mga nasa alanganing sitwasyon at nangangailangan ng tulong tulad ni Ginang Daguhoy. Ang pagtulong na walang hinihintay na kapalit ay isang kalugod-lugod na bagay, hindi lamang sa mata ng ating mga kapwa kundi maging sa ating Panginoong Diyos. Ay nakikibahagi ang pambansang pulisya sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela. Ngayong pasukan ay nakiisa ang pulisya sa mga mag-aaral ng Mandaluyong City High School sa paglilinis at pagsasaayos ng kanilang paaralan. Ang mga pangyayari, tutukan niyo po. Isang linggo na lang at magbubukas na ang araw ng pasukan para sa lahat ng antas ng mga mag-aaral sa pribado o pampublikong paaralan. Kaya naman puspusan na ang kampanya ng Department of Education para sa sama-samang pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng gobyerno para sa programang Brigada Eskwela 2016. At syempre, hindi nagpahuli ang pambansang pulisya sa pakikibahagi sa nasabing programa ng DepEd. Nitong Lunes lang ng umaga sa lungsod ng Mandaluyong ay maagang nagtipon-tipon ang mga Parents Teachers Association, mga residente, mga pulis ng Police Community Relations Group at gayon din ang school faculty ng Mandaluyong City High School na pinamumunuan ng kanilang kasalukuyang tumatayong punong guro na si Dr. Victor M. Javenia upang isabuhay ang layunin ng Brigada Eskwela. Ang layunin ng Brigada Eskwela natin ay ihanda ang paaralan para sa pagbubukas ng bawat school year.
this coming June 13, magsisimula na ang klase at dapat ang school natin, lalo na mga classroom, ay handang-handa na para sa pagdating ng mga bata. At dapat pagpasok ng mga bata ay simula na talaga ng klase at hindi na yung maglilinis pa ang mga bata, kundi dapat pagpasok nila magsisimula na kagad ang klase. Kaya nagkakaroon ng brigada para ihanda ang lahat. Larawan ng pagtutulungan ang namayani sa lahat ng mga naroroon na sama-samang naglinis, nagpintura at nagkumpuni ng mga sirang upuan, lamesa, ventilador, mga pundidong ilaw ng paaralan at pagsasalansan ng gagamiting aklat sa buong taon. Puspusan rin ang pag-aayos at paglilinis ng kasilyas at pagpapaganda ng bakuran at mga silid-aralan ng eskwelahan. Masigasig silang naglinis upang masigurong maging maaliwalas at malinis ang paligid ng paaralan upang mailayo rin ang mga mag-aaral sa peligrong sakit na dengue dulot ng kagat ng mga lamok. Alam niyo, nakatutuwa, no? Sapagkat ang PNP ay nakiisa sa ating programa, sa programa ng DepEd, no, ng Brigada Eskwela. No, kaisa ang iba't ibang mga stakeholders, no? At kayo nga ang PNP ay kasama kabilang dito. Ang nakatutuwa dito ay hindi lang ito, kasi alam natin na hindi ito trabaho lang ng paaralan. Ang paghahanda sa paaralan ay hindi lamang gawain ng mga guro, kundi lahat ng mga stakeholders natin. At maging ang PNP, ang mga parents, ang mga stakeholders natin, lahat yan ay dapat na tumutulong. Nakatutuwa nga, nakita ko ang daming PNP na narito dahil mayroong mga area na hindi kaya ng mga teachers natin, lalo na mga babae, mga teachers natin, na at least may mga lalaki tayong PNP na pwedeng halimbawang sila yung gumawa ng mga gawain na hindi kaya ng mga babae nating teachers. Bukod sa kahandaan ng mga silid-aralan, sinigurado rin ng pamunuan ng paaralan ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral sa loob man o labas ng nasasakupan ng kanilang eskwelahan. In terms of security, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa barangay officials natin at saka nakipag-ugnayan na rin tayo sa PNP na kung maaari ang ating paaralan ay bantayan lalo na sa unang linggo o sa unang buwan ng unang pasok ng klase ng June 2016, no? At lalo na ang barangay natin, no, sila ay nagro-ronda diyan at nakabantay sila lalo na sa pasukan at uwian ng mga bata para maiwasan din natin yung gulo. Dagdag rin sa seguridad ng mga mag-aaral ang pagkakaroon at mga nakakabit nilang 36 na closed-circuit television sa buong pasilidad upang maproteksyonan din ang mga mag-aaral at buong pasilidad sa banta ng sakuna o anumang insidente sa loob at labas nito. Abot-abot naman ang pasasalamat ng officer in charge ng Mandaluyong City High School sa lahat ng mga magulang, mag-aaral at mga pulis sa kanilang pakikibahagi sa malawakang paglilinis sa paaralang ito. Sa mga magulang natin, ang Mandaluyong High School po ay handang-handa na para tanggapin ang inyong mga mag-aaral. Bukas palad po namin with open arms na tinatanggap po ang inyong mga anak at sinisiguro po namin ang inyong kaligtasan ng inyong mga anak dito sa paaralan at kahandaan para sa sisimula ng pasukan sa June 13. At sinisiguro po namin na hindi lamang facilities, hindi lamang ang guro, kundi buong Mandaluyong High School ay ready na po pagpasok ng June 13. Buti na lang po may dumating po yung mga PNP na basta galing po sa ibang lugar. Tapos tinulungan po kami para kasi yung ibang hindi namin kayang ayusin at saka hindi namin kayang tanggalin. Buti na lang may mga PNP. Maraming salamat po. Unang-una po, natutuwa po ako kasi parang pinapakita po nito na tulong-tulong po tayong mga Pilipino sa isang layunin. Saka nagpapasalamat din po ako sa PNP, sa mga pulis na tinutulungan po nila kami kasi hindi naman po lahat kaya namin gawin, di ba? So thankful po ako para doon. Halimbawa naman po na ang mga bata natin ay hindi nakapag-enroll kaagad-agad sa mga panahon na enrollment po natin, pwede pa rin po sila mag-enroll. Lahat po ng mga mag-aaral na gustong mag-enroll dito sa atin ay tatanggapin natin. No? Kaya kuminsan kahit po walang birth certificate, to follow ang birth certificate, tatanggapin po natin ang bata na gustong mag-aral dito sa atin. Ganun po kabukas ang paaralan natin. Lahat po ng mga pampublikong paaralan ay tanggap o tumatanggap ng mga mag-aaral kahit tapos na po ang enrollment. Ang ating pong contact number, 0922-3044-068. Personal na number ko po yan na maaari ninyong gamitin o tumawag kapag kayo ay may problema o may gusto kayong idulog sa akin. Diretso na po nyo sa akin sa tanggapan ng punong guro.
mga maiinit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito, tutukan niyo po. Hindi ako takot. Kung excited na si incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa na pamunuan ang nasa 100 at 60,000 PNP personnel, pangamba naman ang nararamdaman ng ilang pulis. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Ricardo Marquez, ito ang reaksyong nakuha niya sa ilang pulis sa paglilibot at pagpapaalam sa mga regional at provincial police offices. Sabi ko, change is coming and we should not fear change. Palaging ko niya, di ba, malayo kang may agam-agam pagka may mga pagbabago. Pero sabi ko, kahit sinong namang Pangulo, sinong Chief PNP, for as long as we remain committed to public service, we remain loyal to the badge we wear, yung ating mission ay pareha pa din, prevent crimes and solve crimes. Yung core purpose natin pareha pa rin, serve and protect. So, pagpatuloy lang natin na tayo maging maayos na pulis, wala tayong dapat ipangamba. Nagtataka naman si incoming Chief PNP, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa kung bakit nag-aalala ang mga pulis sa napipintong balasahan. Aniya, hindi naman maaapektuhan ang sweldo ng mga ito sakaling malipat sila ng pwesto. Tanging ang mga pulis lamang na hindi nagtatrabaho ang dapat na matakot. Bakit kayo magagamba? Bakit may Torrens title ba kayo dyan sa posisyon na yan? Di ba? You just follow orders. Kung inisyo kayo ng order na umalis kayo dyan, umalis kayo. Bakit kung natanggal ka sa pwesto mo, mawala ba sweldo mo? May sweldo ka pa rin naman, di ba? Nasa 398 na patrol jeep ang binili ng Philippine National Police. 40 units dito ang para sa Directorial Staff Office at National Support Unit dito sa Campo Crame. Habang ang 358 naman ay pamamahagi sa National Support Unit ng Police Regional Offices para sa kanilang pang-araw-araw na trabaho, surveillance at bilang training vehicle. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Ricardo Marquez, may contract price itong 349,444,000, mas mababa kumpara sa 382,786,552 na approved budget. Nangangahulugan na nasa 878,000 lamang kada unit ang biniling Mahindra Scorpio Patrol Jeep. Aniya, iba ito sa naunang binili nila para sa mga police station noong 1 taon. Some of these will be used for administrative duties kasi umakit na dito sa Crame, ang mga ginagamit ng mga kapulisan dito halos personally owned vehicle. Sinabi pa ni General Marquez na mas practical ang jeep kumpara sa mga kotse na hindi halos kayanin ang mga baha at putik. Mas mura din ito kumpara sa mga kotse na dating ginagamit na ng mga pulis. Kaya naman, malaking tulong ito para sa mga National Support Unit, hindi lamang sa mga lalawigan kundi maging dito sa National Headquarters. Some will be issued sa mga National Operational Support Unit, CIDG, Anti-Cybercrime Group, Crime Laboratory Group, at saka doon sa mga Admin Support Unit also. Bago pa man ang proklamasyon kahapon sa bagong Pangulo ng Bansa, sunod-sunod na ang operasyon ng mga pulis laban sa iligal na droga at maging ang mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa. Tinatayang nasa 1 bilyong pisong halaga ng liquid shabu ang nadiskubre sa drug raid ng Anti-Illegal Drugs Group sa Angeles, Pampanga. Ayon kay incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa, inspirado ang mga pulis na magtrabaho dahil alam nilang kakampi nila ang Pangulo. Kasi ang mga pulis, naghihintay lang yan ng tamang leader na magbaback up sa kanila. Sinabi pa ni De La Rosa na base sa karanasan, hindi pinababayaan ni Digong ang mga pulis na nakakasuhan dahil sa pagtupad sa tungkulin. Sinabi naman ni PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, malaking bagay sa kanila ang suporta ng bagong Pangulo. Ang isang pulis na nag-ooperate sa labas is always prone to harassments, especially yung mga counter charges. Kung ang isang pinuno, sabi nga is kino-consider natin siyang ama ng ating organisasyon, ay andun mismo sa likod mo para tulungan ka just in case may mga ganitong sitwasyon, then definitely kung sino man yung nag-ooperate, magkakaroon siya ng
boost ng moral na yun. Inilabas na ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group ang composite sketch ng Chinese national na umupa sa bahay na ni-raid sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay AIDG Chief of Staff, Police Senior Superintendent Leonardo Suwan, mismong ang may-ari ng bahay na si Attorney Orlando Pangilinan ang nagbigay ng deskripsyon at impormasyon sa suspect na nakilalang si C.G. Jin alias Michael, isang Chinese national. Identified naman natin actually kung sino nag-ooperate doon. Meron tayong mga pangalan. Base doon sa atin na tulong ng ating counterpart, the Taiwanese police attaché, ma-identify natin yan. At saka identify na natin kung sino yung umupa ng bahay. Siyempre, isasama natin doon sa demanda yan. Base sa lease contract ng bahay, nagsimulang umupa ang grupo ni na Michael kay Attorney Pangilinan noong July 10, 2015 sa halagang 25,000 pesos kada buwan. Naniniwala ang AIDG na nasa bansa pa ito, kaya nakikipag-ugnayan na sila sa Bureau of Immigration upang ma-issuehan si Michael ng whole departure order para hindi na makalabas pa ng bansa. Yan ang nilalakad namin ngayon para ma-document lahat. Kaugnay nito, kinumpirma ni Suwan na nagsasagawa pa sila ng mga surveillance dahil naniniwala silang may ibang lugar pang pinagtataguan ng illegal drugs ang mga suspect base sa mga kemikal na nakumpiska nila. Kung napatuyo ang mga nakumpiskang liquid shabu kahapon, ani Suwan, aabot ito sa 225 kilos. Dismayado na may halong lungkot ang nararamdaman ng mga operatiba ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group sa desisyon ng Quezon City RTC Branch 82 na payagang magpiyansa ng 1 milyong piso si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Ayon kay AIDG Chief of Staff Police Senior Superintendent Leonardo Suwan, hindi nila maiiwasang madismaya lalo't itinataya nila ang kanilang buhay sa mga operasyong ginagawa nila. Disgusting. Pero gusto ko pang makita yung decision ng korte. Bakit ginanap ng bail? Bakit siya lang? Bakit hindi silang dalawa? Yun ang gusto namin malaman. Kasi parehas sila nasa loob ng Shabu Laboratory. Bunsod nito, maghahain ng motion for reconsideration ang PNP AIDG upang pigilan ang napipintong paglaya ni Marcelino. Ayon kay AIDG Legal and Investigation Division Chief Police Superintendent Enrico Rigor, posibleng may nakaligtaan ang hukom sa mga ipinasa nilang ebidensya laban kay Marcelino kaya pinagbigyan ang bail petition nito. File muna tayo ng motion for reconsideration, baka sakaling may reconsider kung ano man yung mga hindi posibleng nabigyan ng pansin ng judge. Sinabi pa ni Rigor na nakapagtatakang pinayagang magpiyansa si Marcelino, gayong denied ang petition for bail ng kasama nitong Chinese na si Yan Yishu alias Randy. Si Marcelino at Randy ay kinasuhan ng paglabag sa Section 8 Manufacture of Dangerous Drugs, Section 11 Possession at Section 26 Conspiracy ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos mahuli ng pinagsanib na puwersa ng PNP AIDG at PIDEA sa isang townhouse na ginawang Shabu Laboratory sa Santa Cruz, Manila noong Enero, kung saan nakumpiska ang 76 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 380 million pesos. Nagsimula na ang reshuffle sa ilang mataas na posisyon sa Philippine National Police. Ito'y matapos na 15 opisyal ang gumalaw ang posisyon epektibo kahapon kahit hindi pa pumapasok ang bagong administrasyon. Kabilang sa mga ito sina Police Chief Superintendent Ronald Santos na mula sa Police Regional Office 4A ay inilipat bilang OIC Deputy Director ng Civil Service Group. Police Chief Superintendent Abad Osit na mula sa pagiging Deputy Director ng Civil Security Group na nilipat naman bilang OIC Executive Officer ng DIPO Visayas. Police Chief Superintendent Valfrey Tabian inalis bilang Deputy Regional Director for Administration na inilipat naman bilang OIC ng Police Regional Office 4A. Si Police Senior Superintendent Timoteo Pacleb ng Pro 3 ay itinalaga bilang OIC
Deputy Regional Director for Administration ng Region 4A. Police Senior Superintendent Charlo Collado mula sa Intelligence Group ay inilipat bilang OIC Deputy Regional Director for Administration ng Region 10. At si Police Chief Superintendent Aaron Aquino na inalis bilang Deputy Regional Director for Administration ng Region 10 at itinalaga naman bilang OIC ng Police Regional Office 3 matapos na magretiro si Police Chief Superintendent Rudy Lacadin. Ayon kay PNP-PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, normal ang ganitong paggalaw lalo na at may mga nagre-retirong opisyal. Ngunit hindi pa ito ang ipinahayag na reshuffle ni incoming Chief PNP Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa. Aniya, maaari pang muling magbago ang pwesto ng mga naturang opisyal pagpasok ng Duterte administration. Once he takes over as the chief PNP, yes, he has, because that's his power, to designate officers in different offices of the Philippine National Police. Patuloy po nating suportahan ang Philippine National Police, ang programang Oplang Lambat Sibat at PNP Patrol Plan 2030. Samantala, kung mayroon naman kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento at naging inspirasyon ninyo, ibahagi sa amin upang mabigyan natin sila ng pagkakilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan lamang ang PCRG sa Facebook, i-like lamang po ang PCRG page at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at sa PNP text line, i-report mo kay TIP sa 0917-847-5757. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito pa rin sa nag-iisang public service channel, UNTV. At sa ngalan ni Police Chief Superintendent Emmanuel Lumibo Aranas, Director ng Crime Laboratory Group, ako po si P1 Don MacGyver L. Conchico. At sa ngalan ng ating Chief Philippine National Police, Police Director General Ricardo C. Marquez, Police Chief Superintendent Nestor F. Kinsay Jr., PCRG Director, at sa buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Police Superintendent Christine R. Bagundol ng Police Community Relations Group. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service.